ang buong istorya sa pangyayaring pagkaabo ni Mima Alicia. Tunghayan po natin sa video ito. Ang nangyari pala kay Mima Alicia noong pababa na sa kanyang kutsi, di umano tinambangan ng rider in tandem. Ang natamaan is kasama yung jowa ni Mima Alicia na isa ring vlogger, di umano. Pero yung tama kay Mima Alicia, sinigurado po ng rider in tandem, head siya tapos sa dibdib. So di ka talaga bubuhay nun. Tapos di umano yung jowa natamaan po sa balikat kasi po itong basyo po ng bala ang nakita. So ibig sabihin nito, pagbibintangan naman po ang mga Duterte, matik yan. Ha? Matik yan. Pero saka po natin pag-usapan yan. Kasi naabo na, di ba? Yung pangarap niya, dasal niya, panalangin niya na maabo na si Tatay Digong. So, naunahan niya ang ating Tatay Digong. So, pagdating ngayon doon, hindi pa sa langit agad kasi hindi, ano pa yan, pagpipilian pa yan ni San Pedro pagpipilian pa yan kung langit o impyerno ba. Mamaya po natin tatapusin to kasi tumawag na po yung boss among manager ko. Eto na nga bang sinasabi ko mga minamahal? Wala na. Eto na mukhang pasuko na si Digong. Umaatras na sa laban na kanyang sinemol. Mo talaga sa Duterte. Ano naman tong kumakalat na balita? Lahat na lang pinarir mo. Ang ina ba naman mga minamahal? Imagine nai-issue ka na sa pagnanakaw. Kaya ka nga nai-impeach. Nai-issue ka pa sa panggagancho, pagta-travel, gamit ang pondo ng bayan. Mayroon ka bang tinatawag na tokhang-tokhang. Ngayon, ano tong kumakalat na issue? Kaya ka pala pumupunta sa ibang bansa kasi nagpalaglag ka ng bata? Uy, ang tanong ko, sino yung kabembangan mo kung totoo man tong putang inang balitang kumakalat na to? And totoo nga naman yung sinasabi, di ba? Na katawan mo, pipiliin mo kung ano yung gusto mo. Pero ito yung ito yung napakagagong ginawa mo. Ginawa mo yan. Oo. Sinarapan ninyo yung mga gabi ng lagim. Tapos nung may nabuo na, anong kasalanan ng sanggol para ipa-abort mo? Tingnan nyo naman yan, Kung totoo man. Kung totoo. Kaya ka mayat-maya pumupunta ng ibang bansa kasi nagpalaglag ka. Ito, gusto namin tong malaman. Totoo ba tong kumakalat na balitang to? Kasi ako, ayaw manira. Hindi ka naman sumasagot sa impeachment. Meaning, kasi yung hawak mo na yan, yan, kita mo yan. Hello, andyan pa ba kayo? Kababalik lang po natin Disclaimers mga kois, mga gayas mariin po natin, ginundi na yung ganyang mga heinous crimes. Lalo na po yung mga kapwa vloggers natin. Alam na po natin gusto lang din niyang kumita pero talagang makikita naman po kung sino yung may mali at hindi. Ay talagang naikrame po tayo sa pamilya ni Alicia Mima, mga kois, mga gayas So pagpatuloy natin mga kois, mga gayas, yung mga ginagawa kasi ng ibang vloggers, mga kois, mga gayas, kung talagang yung kailang loyalty sa isang vloggers, mga kois, mga gayas, wala po silang pakialam na natatamaan na po nila, nasasaktan yung isang kandidato, hindi lang kandidato, yung supporters ng mga kandidato na kanilang criticize, mga kois. So sa pangyayaring ito, mga kois, mga gayas, hindi po natin matuturo agad, maridiin yung mga Duterte kasi wala naman po si Tatay Digong dyan. Alam na po natin, para lang po silang nagluto sa sariling mantika pag yung mga Duterte, pag sila po ang nag-utos sa mga ganyang heinous crime. Maraming talagang hindi po ko naniniwala. Mas maniniwala pa po ako kung siguro na-timingan ng po iyon ng isang criminals o riding in tandem o baka magnanakaw, carjacking or mga hold up o di kaya yung mga supporters na nasasaktan sa mga pinagsasabi sa mga pangkritiko ni Mima Alicia sa mga Duterte's family. Lalo na po nung last vlog niya ay sinabihan po yung mga Duterte, especially kay VP Sara, yung Vice President natin, na pumunta po ito sa isang lugar, especially dyan sa may dahig para magpalaglag. Delikado po yun. Pag wala ka pong tamang ebidensya, pwede ka po yung makasuhan ng cybercrime. Malaki po ang multa dyan. Pag hindi ka makamulta, kulong pa talaga. So balik muna tayo doon sa pinag-usapan ng tinakaran. Well, pagdating mo talaga sa langit, hindi mo langit, sa taas, kasi nga hindi ka agad-agad yan makapunta sa impyerno man o sa bahay ng ating Panginoon. Well, tatanungin ka niyan. Sino ka? Mima Alicia, anong kasalanan mo?
tingnan natin sa Book of Records. Book of Records. So pagtingin po doon, yung mahilig ka pala, ha? Ikaw pala yung nagsabi sa dating presidente na abuna at karton. At panay mo pala panira sa mga kandidato, especially kay Yorme Isko Moreno, na boybinta, magnanakaw, kahit ano-ano pa. Basta sa tingin mo, kalaban sa politika na sinusuportahan mo. Sila na po bahala doon, mag-usap. Paliwanag niya sa Panginoon kung baka po pwede siya doon sa langit. Wala na itong pakialam po doon kasi may kanya-kanya po tayong mga kasalanan sa buhay. Depende lang po yan kung paano mo yung ginawa. Pero lang po kasimple yun. So now mga kois, balik po tayo sa issue. So ito pala mga kois, si Mima Alicia, yun nga, sa sinasabi natin kanina, na pababa na po ito ng kanyang kotse kasama ang kanyang boyfriend, talagang may riding in tandem po. Natamaan po sila, dalawang tama po sa video kay Alicia Mima, isang tama doon sa boyfriend na parang vloggers din, vloggers din na sa balikat. Pero kay Mima, sentido talaga at yung bandang diwan ko sa banda sa baka puso po. So ngayon, talagang litong-lito, yung mga tao, kung bakit ganyan, bakit ganun, anong nangyari. So matandaan po natin, sinasabi po ng administration, sinasabi po ni Ate Claire at ni Kuya John Vic na napaka-safe na ang Pilipinas ngayon. 80% na safe ang Pilipinas. So bakit ito nangyari? Coincidence lang po ba? Hindi naman siya po kalaban ng ating estado. Sila po ay taga-suporta o defenders ng ating estado. So nakakahiya pag ganun, mga kois. So, ibig sabihin, bintang-bintang naman ito sa mga Duterte. Yun naman talaga ang isip ng mga tao. Kasi nga, kritiko po sila ng mga Duterte. So, paano na? Kung si Tata Digong, ang nagkuto, hindi, walang ibang makausap yun. Mga anak lang niya, abogado. Si Bibi Sara, kunwari mapagbintangan. Sino ba namang tanga? Magluto siya sa sariling mantika na mayroon siyang ipapadali na tao. Wala nang ibang pagbintangan siya na. Tapos may option dyan, mga kois. Kasi yung tao o yung politiko na kanya palaging criticize ay napakarami pong supporters noon. Mostly po sa mga Filipino, 80% pa ang naniniwala sa mga Duterte family. Kaya nga po pinaglaban po nila. May ibang naniniwala, mga congressman, mga senators na talagang maganda ang pamalakad noon ni Pangulong Duterte, especially sa drugs, pagdating sa droga, programa sa droga. Kasi nga po, dati, yung nadadali, napapatay, yung mga addict lang, drug pusher, o yung mga drug lord. Ngayon, iba na po kasi ang nadadali. Yung nabiktima na po ng mga drug addict. At kung matatandaan po natin, sinasabi ng Pangulo, mayroon pong isang reporter, tinanong po ang ating Pangulo, anong balak nyo po, anong programa nyo po? Yung dating Pangulong Duterte, ang kanyang programa, na tukang, ipagpatuloy ba? Anong sagot ng ating presidente? Bahala na po kayo dyan. So, ibig sabihin, hindi po sila seryoso pagdating sa droga. So, ngayon, di natin alam na biktima po si Alicia Mima sa mga adiktos. Kasi nga po, pag nakapag-take na ng drug, yung isang tao, tumatapang na po, wala pong kinatatakutan. Kaya nga po, ayaw po mangyari ni Tatay Digong na malulong sa droga, mga kababataan natin dyan sa Pilipinas. Kaya nga po, pinupost po niya, kahit ang kapalit buhay niya, kahit nakapalit, sinabi na po yan ni Tatay Digong noon, kahit na ako makulong, basta tumino lang yung taong bayan. Tumino yung mga kabataan. Hindi na pumasok sa ganyang mga bisyo. Talagang saklap lang po, masakit nating isipin na talagang hindi po pinagpatuloy ng ating gobyernong Marcos. So, wala naman po talaga silang ibang maisip. Especially yung may mamima lang, may masasabi lang na mga Duterte naman yan, sino bang tanga? Na alam naman lang, kritiko yun at laging bumabanat, wala na ibang pagbibintangan. Pero 100% naniniwala po ako. Kung hindi yun mga adiktos, yung mga supporters po ni Tata Digong ng mga Duterte na nasasaktan sa tuwing binabanatan, yung napupuno na ang salop, hindi na kayang tanggapin kung anong mga sinasabi ng mga kritiko na walang katotohanan. Mayroon pong ganyang mga tao, hindi po lahat ng mga tao pareha tayo ng pag-iisip. Yung ibang tao, tahimik, pero pag ikaw sobra na, nako, yari ka talaga. Pero po kasimple yun. Talagang, well, hindi pa natin masisi yung si Mima Alicia dahil gusto lang din po yung kumita. Alam niyo naman, pag mga political vloggers ka, talagang mayroon kang masasagasaan, pero wag naman sana yung talagang below the belt na talaga. Tsaka yung walang katotohanan, yung ikakahiya ng taong criticize mo. Gaya ng sinasabi niya noon, kay Yorme Isko Moreno, magnanakaw, boybinta, tapos macho dancer, kahit ano na po pinagsasabi. Mabait po si Yorme Isko Moreno, hindi po sila pinapakinggan. Ngayon po,
mas marami po kasing supporters ng mga Duterte. Yung iba siguro talagang wala na. Kumbaga, napupuno na po ang salop. So, ganun lang po talaga yung kasimple. Siguro naman po, yung mga natitira niyang mga kasamahan, alam na po natin kung sino mga kasamahan yan. Buti nga, si Jiggy Baray, lumipat na po. Siguro na pagtanto niya, masama ito. Kasi ganun po yung mga bayaran, mga kois. Kung ano yung inuutos doon sa taas, susundin mo kasi nga bayad ka. Hindi ko sinasabing bayad sila. Tinutukoy ko lang, pag ang vloggers na bayad po ng isang politiko o yung isang sinusuportahan, kahit ikakasira pa ng buhay mo, susundin mo yan kasi nga bayad ka. Wala kang magawa. Kumbaga group effort. Kasi yung mga grupo na dati ay talagang halos kapareha lang po. Kunwari, atakihin lang si Yorme Isko Moreno. Yung content ng isang vlog, halos kapareha lang ng mga kasamahan niyang mga vlogger. Sila Chris Olo, ayan, si Mima. Halos kapareha lang. Laji Gibara. So masasabi natin, mapagtanto natin, siguro bayad to. Kasi yung cycle ng kanilang content, halos kapareha. Tumbok doon sa kanilang criticize na isang politiko. So siguro po, mapagtanto na ngayon na okay lang yung mag-criticize ka ng isang tao, pero wag naman yung below the belt. Kasi kung hindi man nasasaktan yung politiko, yung taong tinutukoy mo, yung mga supporters na loyal, na iniwala sa kanilang kandidato, di natin alam kung ano nasa isip noon. Hindi pare-pareha tayo ng isip Kaya dahan-dahan, hinahinay lang po sa pag-criticize. Lalo na pag hindi totoo. Kailangan yung mag-criticize ka basta totoo para iwas cyber libel. Ikagaya niya, criticize niya si VP Sara na nabuntis di umano ng ibang lalaki at pinalaglag kasi panay pabalik-balik doon sa dahig. Ikaw ba naman yung tatay mo pinapadala doon? Illegal pa. Karnaping. Karna pa para madala lang doon sa dahig. Talagang susuportahan na tatay mo nga o magulang mo. Kung ipapakulong, siyempre bisitahin mo. Kung gusto nilang hindi pupunta yung mga Duterte doon sa dahig, bakit nila pinapadala doon? Kung gusto pakulong dyan, kasuhan nyo sa Pilipinas. Tapos magpupunta yung kamag-anak doon, titirahin na naman po nila. Kusyo gayon, nagpalaglag, maraming pira, saan kinuha, di po nila alam. Now, baka may malaking negosyo yan sa kanang lugar. Yung mga Duterte, hindi lang ang sahod ang pinag-uusapan sa isang politician. Di ba? Kaya huwag po tayong magbasta-basta, mag-criticize. Kasi dalawang klase po yung criticism. Dalawang klase po yan. Yung constructive criticism at destructive criticism. So anong sa inyo kay Mima Alicia? Constructive ba o destructive? Mas mabuti po dun ka sa constructive criticism para ligtas ang may alam. Iwas cyber libel. Ganun po kasimple yun. Pakikomento po ng iyong opinion o reaction sa comment section ng aking video. For me, that is my opinion about po sa nangyaring pamamarel, paslang kay Mima Alicia. But strongly po ay talagang condemn that kind of heinous crime po kasi talagang pangit po yan. Kung ganyan lang po palagi ang nangyayari sa ating bansa. Meron po tayong batas kung sobra na po yung tao, isang vloggers, kasuhan nyo na lang po. Huwag lang po idaan sa mga heinous crimes, sa pagpatay. Hayaan na po natin yung ating batas na magparusa, mapanagot yung mga ganyang mga vloggers. For now and God bless all, peace, bye bye. Ingat po kayo lahat. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like